Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Magandang hapon po sa lahat. Ako po ay si Paula. Ako naman po ay si Rafa. At ako naman po ay si Zach. Muli, isang magandang hapon po sa ating church family. Kamusta naman po ang lahat ngayong araw? Mukhang masaya ang lahat. Mabuti naman kasi kami rin po ay masaya ngayon. Alam mo ba, Paula at Rafa, balita ko na very special na Sunday ngayon. Talaga ba, Zach? Pero hindi ba na kada Sunday ay special naman? Tama ka naman diyan, Paula. Pero sa linggong ito, ating pinagdidiwang ang ating Children's Day Celebration. Tama! Ang ating selebrasyon ay ang dahilan kung bakit kami ay mga presiders ngayong 3 p.m. service. Hindi ba nakaka-excite yun? Kasi ako, sobrang excited. Siyempre, excited tayo, Paula. At mas nakakatuwa ang ating tema yung month. Dahil tayo ay mga soccer players for Christ. Siya kasi ang ating head coach at ang dahilan kung bakit tayo ang mga kampyon sa laro ng buhay. At syempre, ang ating matatanda ay mga assistant coaches ni Lord para sa next generation. Kayo po ang magtuturo sa amin kung paano gumalaw sa laro ng buhay ayon sa mga utos ni Kristo. A blessed morning, everyone. I have a short testimony that I want to share with you. When I was younger, I was already aware about God through Sunday school and sermons. However, I didn't pay much attention to them, and I didn't have a close relationship with God. But when I was 6 years old, I started having a lot of questions about God that never came into my mind before. I remember that day, on June 8, 2019, I asked my parents those questions I had, and they answered them. Those answers helped me to draw closer to God, and I realized that without the Lord Jesus, I will have eternal suffering, but with Him, I will have eternal life. And with that, I accepted Jesus as my personal Lord and Savior. Kids Life has been one of the ways I have grown in my faith. And the teachers have helped me to grow closer with God. A lot of the Bible lessons we covered have really spoken to me. And one of the things that I appreciate most about our teachers is that they always listen to what we have to say. They patiently listen to our questions, concerns, and prayer requests. And as you have seen, they have encouraged me to get baptized. Another big thing for me is that they even introduced to me my favorite verse, Philippians 4, verse 6 to 7, which says, "Do not be anxious about anything, but in prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Now, I lead a Bible study, and my Kids Life family and teachers have helped me by teaching me lessons that I can use in my Bible study with other kids. What the teachers have modeled on patience and kindness to me is what I will show to my Bible study group too, by the grace of God. Even when I head up to the youth in a couple of years, Kids Life will always have a special place in my heart. So thank you to all my loving Kids Life teachers. You have all helped and taught me so well. And thank you to my fellow Kid Lifers for making me feel at home and welcome in this loving family. I'm still young,
and there is so much that I still need to learn. But I trust that with my parents, my kids' life family, and God's help, I will keep learning and growing. To God be all the glory. Thank you. That we are now living in a post-truth era, where truth and facts are twisted and rejected. Disinformation and deception reign supreme. And many have fallen away from the truth and walked away from God. In a world that's lost, are you sure where you stand? It's time to stand firm in our faith and in the truth of God's Word. Contend for the faith that God entrusted. Our sermon series on the book of Jude. Together, let us build ourselves up in faith, praying in the Holy Spirit as God keeps us in His love. Tayo po ngayon ay dadako sa pagbasa ng salita ng Diyos na matatagpuan natin ngayong hapon sa verses 24 and 25 ng aklat ng Jude. Verses 24 and 25. Ito po ang banal at walang kamalian na salita ng Diyos. Tayo po'y tumayo at basahin natin sabay-sabay ang dalawang verses na ito. Jude, verses 24 and 25. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy. To the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and forever. Amen. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang salita. Tayo po'y maaari nang umupo. Ito po ang huling mensahe sa ating serye sa maiklit na aklat na Jude. And ang tema po natin is Contending for the Faith Entrusted to Us. Ang title po ng mensahe ay Tagumpay at Papuri. Tagumpay at Papuri. Sinulat ni Jude ang liham na ito upang hikayatin ang lahat ng mga tunay na mananampalataya na ipaglaban ang ating natatanging pananampalataya na minsan nang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Ang sabi niya sa verse 3, appealing to you to contend for the faith that was once for all delivered to the saints. Sa ating pag-aaral ng sulat na ito, nakita natin ang kanyang babala tungkol sa mga bulaang propeta at huwad na Kristiyano. Sa paulit-ulit niyang pagtukoy sa kanila, sabi niya sa verse 4, they are certain people who crept in. Tapos tinawag niya sila na there, these, they, them, themselves, dun sa mga verses 6 hanggang verse 19. Ang sinasabi niya dito, ito ay mga apostates na nagtuturo ng kasinungalingan, namumuhay ng may kahalayan at nagdadala ng iba sa kasamaan. Ang tawag niya sa kanila, they. Sa ating pagdating sa verse 17, nagbago si Jude ng pantukoy at ginamit niya ang but you, beloved. So mula sa they, but you, yun ang sabi niya. Verse 18, they said to you. Verse 20, but you, beloved. Ang tinutukoy niya ngayon ay hindi na yung mga huwad, kundi yung mga tunay na mananampalataya. Ang kanyang tagubilin sa atin ay ipaglaban natin ang kumakalat na, labanan natin ang kumakalat na apostasiya, at ang dapat natin gawin ay ang manatili sa matamis na kaugnayan natin sa Diyos. Sabi niya, keep yourselves in the love of God, sa verse 21. Sa pamamagitan ng
building yourselves up in your most holy faith, o paglago sa katotohanan ng salita ng Diyos. Praying in the Holy Spirit, pananalangin ayon sa kalooban ng Diyos. At waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life, isang matapat na pamumuhay ayon sa kaligtasan na Kanya nang tiniyak para sa atin. So ganyan daw tayo makikipaglaban, to keep ourselves in the love of God. Hinikayat niya tayo sa verses 22 and 23 na ang lahat ng tunay na Kristiyano ay ipakita ang kahabagan ng Diyos sa mga nagdududa, sa mga nanghihina, at kahit na sa mga malapit ng mapahamak, sabi niya. Bilang ating panglaban sa puwersa ng mga nag-aapostasiya na naglalayo na hatakin ang karamihan sa atin sa maapoy na paghuhukom ng ating Diyos. Pagdating sa verse 24, ito na, malapit na matapos ang Jude. Mula sa pagtukoy sa mga apostate na they, these, them, at ang pagtukoy sa mga tunay na mananampalataya, but you, tinapos niya ang kanyang maikling sulat sa kanyang pagtukoy sa Diyos. Now to Him. So from them to you, now to Him. Ganun yung andar ng sulat. May peligrong dala ang mga tinukoy niya na they. May panlaban na ibinilin sa mga tinukoy niya na but you. Ngunit ang tagumpay sa huli ay sa ating Diyos. Now to Him. Ang liham ni Jude ay nagtatapos sa isa sa pinakamaganda at pinakamayaman na doxology sa buong bagong tipan. Katulad nito ng mga benediction ng palaging nagtatapos sa pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos sapagkat Siya ay karapat-dapat na maluwalhati. Makikita natin ito sa Romans 11:36, sa Philippians 4:20, sa 1 Timothy 1:17, 1 Peter 4:11, sa 2 Peter 3:18, ang sabi doon, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and to the day of eternity. Amen. Maraming doxolohiya sa bagong tipan na ganito nagtatapos. Ito rin ay isang makapangyarihang pahayag ng dakilang katotohanan na sa huli, ang Panginoon mismo ang mag-iingat sa atin sa Kanyang pangangalaga, ang magpapanatili sa atin sa Kanyang pag-ibig, at magtataguyod sa atin sa ating pananampalataya sa Kanya, hanggang sa tayo ay makasama Niya sa kaluwalhatian. Ito ay isang panawagan na angkinin natin ang tagumpay sa ating paglakad kay Kristo Jesus. Una, tagumpay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi, now to Him. Yun ay isang malinaw na nagpapakilala kung sino ang tanging tatanggap ng lahat ng kaluwalhatian kapag tayo ay naligtas na ng ganap, ang ating pinakamakapangyarihang Diyos. Hindi tayo iniligtas ng Diyos para sa ating kapakanan. Hindi po. Tayo ay iniligtas niya para sa Kanyang kaluwalhatian. Sabi sa Psalm chapter 6, verse 4, turn, O Lord, deliver my life. Save me for the sake of your steadfast love. Isang malaking kaaliwan na malaman natin na tatanggap siya ng pinakamataas na kaluwalhatian sa ating pagtanggap ng ganap na kaligtasan. Sabi sa Ephesians 1:13-14, in Him also, you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it, to the praise of His glory. Yan ang ating kaaliwan, mga kapatid, sa ating lahat na marurupok at mahina at makasalanan,
na ang ating kaligtasan ay para sa kalwalhatian ng Diyos. Dahil dito, makatitiyak tayo na talagang hindi niya tayo pababayaan sapagkat ang kanyang kalwalhatian ang nakataya. Pangalawa, tagumpay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Yung salitang who is able ay isang pagpapahayag ng kapangyarihang nilalapat ng Diyos sa ating buhay upang tayo ay manatili sa pananampalataya. Isang malaking kaaliwan na malaman natin na ang ating kaligtasan sa wakas ay nakadepende hindi sa sarili nating lakas. Kasi wala naman tayo nun. Kundi sa kalakasan ng pinakamakapangyarihang nilalang sa sansinukob. Siya ang pinakamakapangyarihang Diyos at walang puwersa na maaaring tumalo sa Kanya. Deuteronomy 7:21, "You shall not be in dread of them," sabi ng Panginoon sa Israel, "for the Lord your God is in your midst, a great and awesome God." Kaya niya tayong bigyan ng kalakasan para sa kaligtasan. Sabi ni Pablo sa Romans 16, verses 25 to 27, "Now to Him," doxologia din po yun, "Now to Him who is able to strengthen you, according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery that has kept secret for long ages, but has now been disclosed and through the prophetic writings has been made known to all the nations, according to the command of the eternal God, to bring about the obedience of the faith. To the only wise God," sabi ni Pablo, "be glory forevermore through Jesus Christ." Amen. Kaya niya tayong bigyan ng kalakasan. Kaya din niyang ipagkaloob sa atin ang higit pa sa ating inaasam o iniisip, ayon sa kanyang kapangyarihan at para sa kanyang kalwalhatian. Ephesians 3, verses 20 to 21. "Now to Him," doxologia ulit, "now to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen." Ayon sa isang komentarista, kaya niya tayong iligtas sa kasukdulan. Hebrews 7:25. "Consequently, He is able to save to the uttermost those who draw near to God through Him." Kaya niya tayong tulungan upang tayo'y hindi matukso. Hebrews 2:18, "For because He Himself has suffered when tempted, He is able to help those who are being tempted." At kaya niya tayong baguhin upang tayo ay magtagumpay. Philippians 3:21, "Who will transform our lowly body to be like His glorious body by the power that enables Him even to subject all things to Himself." Kaya niya. He is able. Kaya niya. Madalas ba kayong manghina sa realidad na kung mawawala natin ang ating kaligtasan, tiyak na mawawala natin ito. Kung mawawala natin, kung nawawala ang kaligtasan, tiyak mawawala po natin. Na kung ang kaligtasan ay nakadepende sa atin, tiyak na hindi natin ito makakamit. Sapagkat tayo marupok. Hindi na tayo dapat manghina o matakot man, mga kapatid. Ang ating Diyos is able. He is able. Kaya niya ang hindi natin kailanman kakayanin. Number 3, tagumpay sa ating kahinaan. Sabi dito, to keep you from stumbling. He is able to keep you from stumbling. Isang larawan. Hindi ng isang maliit na bata na nagsisikap na hawakan ng husto ang kamay ng kanyang tatay, kundi ng isang mapagmalasakit na tatay na mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanyang anak upang hindi siya kailanman matisod. Yung po ang picture dito. He is able to keep you from stumbling. Kasi hawak niya tayo
sa kanyang makapangyarihang kamay. Ito ay isang pahayag na maagap na pangangalaga ng Ama na nag-iingat sa atin mula sa ating pagkatisod. Sinisigurado niya na hindi tayo aabot sa punto ng pagkahulog. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng kanyang salita at sa kanyang banal na Espiritu na nabubuhay sa atin. Sa mga babala ni Jude, sa mga naunang talata, malinaw na yung mga huwad na guro are kept para sa paghuhukom. Sabi niya sa verse 4, "For certain people have crept in unnoticed who long ago were designated for this condemnation." Sabi niya sa verse 6, "And the angels who did not stay within their own position of authority but left their proper dwelling, He has kept in eternal chains." So yung mga huwad, He has kept for judgment. Gayon din, tinitiyak ng Diyos ng mga mananalig sa Kanya, mga tunay na mananampalataya, will be kept para sa kanilang tiyak na kaligtasan kay Jesus. Di ba inumpisahan niya yung kanyang sulat? Sa verse 1, sabi niya, "To those who are called, beloved in God the Father, and kept for Jesus Christ." Tapos dito sa huli, sinabi niya sa verse 24, "Now to Him who is able to keep you from stumbling." Ang salitang keep ay filaso, ibig sabihin protektahan. Protektahan para hindi mahulog. Iba ito dun sa tagubili niya kanina na keep yourselves in the love of God. Yung salitang keep doon ay tereo. Ibig sabihin, kumapit, to hold fast, pagkapit na mahigpit sa matamis na kaugnayan natin sa Diyos. Ito pong salitang keep, to protect, para hindi mahulog. Ang salita na isinali na stumble ay dito lang ginamit sa buong Bagong Tipan, to keep from falling. Isang malinaw na tumutukoy sa hindi paghulog sa kasalanan. Hindi niya tayo itutulot na mahulog sa kasalanan ng tuloy-tuloy. Hindi niya itutulot, mga kapatid. Sabi sa Psalm 37:23-24, "The steps of a man are established by the Lord. When he delights in his way, though he fall, he shall not be cast headlong, for the Lord upholds his hand." Ang kumakapit po sa mga kamay natin ay ang Diyos. Ito pa isang pangako niya sa John 10:27-30. "My sheep hear my voice," sabi niya, "and I know them and they follow me. I give them eternal life and they will never perish." Never. "And no one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. And no one ulit, is able to snatch them out of my Father's hand." So tayo ay nasa kamay ni Kristo at nasa kamay ng Panginoong Diyos. Pangapat, tagumpay na kumpleto. "And to present you blameless before the presence of His glory with great joy." Napakadakilang katotohanan. Hindi lang tayo ipipreserve, tayo ay ipipresent niya. Hindi niya tayo ipoprotect lang. He will protect, He will preserve, He will present. Itatayo niya tayo, isang garantaya ng ating walang hanggang pananatili sa presensya ng kalwalhatian ng Diyos magpakailanman, kung saan ang ating kagalakan ay magiging ganap. Ang salitang to present, ang ibig sabihin po noon, patayuin sa harap ng Diyos. Ang dakilang pag-iingat ng Diyos sa ating mga kaluluwa ay sapat upang tayo ay maitayo niya, maiharap niya
sa kanyang presensya na hindi tayo napapahamak. To present you blameless before the presence of His glory. Kaya niya tayong iharap sa Diyos Ama na blameless. Ang salitang blameless, hindi nangangahulugan ng kawalan ng kasalanan. Ang kahulugan nito ay walang basihan ng mga akusasyon na ipinaparatang sa atin ng ating kaaway dahil ginawa na ng paraan ni Kristo Jesus ang pagbabayad sa ala natin. Blameless tayo dahil binayaran ni Jesus sa krus ang ating utang. Datapat tayo kahit makasalanan. Bayad sa utang. Hindi tayo makakatayo ng blameless sa harap ng isang banal na Diyos. Kung hindi tayo, number 1, balot sa ganap na katuwiran ng Panginoong Hesus. Sabi niya sa 2 Corinthians 5:21, for our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Alam niyo ba na ang righteousness ng isang mananampalataya, righteousness mismo ni Kristo Jesus. Kaya tayo katanggap-tanggap, nakakatayo sa Kanyang harapan. So una, dapat balot sa ganap na katuwiran ni Jesus. Pangalawa, hindi lang balot, kundi bayad. Bayad sa lahat ng ating pagkakasala sa Kanya. So 1 John chapter 2, verse 2, He is the propitiation for our sins. Ang ibig sabihin lang nun, siya ang kabayaran para sa ating kasalanan. And not for ours only, but also for the sins of the whole world. Kaya niya tayong itayo sa Kanyang harapan nang walang kahit na anong bahid ng pagkakasala. Walang kahit na anong bahid ng pagkakasala. At hindi lang yan. So hindi lang tayo blameless na itatayo niya. Itatayo niya tayo with great joy. With great joy. Ito ang kagalakan ng ating tagapagligtas. Tatandaan nyo sa Hebrews 12:2. Sabi, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy, yun ang joy ni Jesus, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. So itong joy na to, isang enjoy ng ating Panginoon na nasa kanang kamay ng ating Diyos Ama. Nakasama din ang kagalakan ng mga mananampalataya mismo. Though you have not seen Him, you love Him. Di ba totoo yun? Though you have not seen Him, you love Him. Though you do not now see Him, you believe in Him and rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory. Yun po yung joy na yun. Sapat ang kagalakan, sapagkat ang kagalakan ang dominanteng pagpapahayag sa langit. Sabi sa Matthew 25:23, naalala nyo yung very faithful servant? Ang sasabihin sa kanya ng kanyang master, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Tapos anong sinabi ng Panginoon? Enter into the joy of your master. So itatayo niya tayo blameless with great joy. Hindi lang sinimula ng Diyos ang ating kaligtasan, mga kapatid. Di ba siya nagumpisa? No one can come to the Father unless the Father draws him. Diba? Tayo ay sinungkit niya at kinaladkad niya para tayo ay maging born again. Tayo'y patay, pero tayo'y binuhay niya na maguli. Sinimula ng Diyos ang ating kaligtasan. Tinitiniyak din niya na tayo ay ganap na maliligtas. Paulit-ulit po sa Biblia. John 6, verse 39 to 40. And this is the will of Him who sent me. Ito ang kalooban ng Diyos. That I should lose nothing of all that He has given me. Tayo ng mga mananampalataya na inirigalo ng Ama sa Kanyang anak.
but raise it up on the last day. For this is the will of my Father, inulit pa ni Jesus, that everyone who looks on the Son and believes in Him should have eternal life, and I will raise him up. I will, hindi I may, hindi I might, I will raise him up on the last day. Tiyak po na tayo ay titindig sa kanyang harapan. Romans 8:30, and those whom He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified. Ginawang makatwiran, matuwid. And those whom He justified, He also glorified. Pansin niyo, puro past tense. He predestined, past tense. Diba? Before the foundation of the world, tandaan niyo sa Ephesians, He predestined, past tense. He called, past tense. He justified, past tense. He glorified, past tense pa rin. Kasi tapos na. Nakamit na ni Jesus. At pananatiliin tayo ng Diyos hanggang tayo ay malwalhati rin na kasama niya. Huli sa lahat, tagumpay na karapat-dapat ng lahat ng papuri. Kaya tinawag tayo ni Jude na ipagdiwang ang tagumpay ng Diyos. Isang tagumpay para sa kalwalhatian ng Diyos. Isang tagumpay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Isang tagumpay sa ating sariling kahinaan. At isang tagumpay na kumpleto at ganap. Datapwat isang tagumpay na karapat-dapat ng lahat ng papuri. Ang tanging tugon sa malwalhating katotohanan na yan ay sumigaw kasama ng lahat ng mga banal. To the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, now, and forever. Amen. Ang ating Diyos is the only God. Isaiah 45, verse 5, I am the Lord, and there is no other. John 17:3, and this is eternal life, that they know you, sabi ni Kristo Jesus, the only true God. 1 Timothy 1:17, to the King of the ages, immortal, invisible, the only God, sabi niya. At wala namang ibang Diyos o Diyos-Diyusan man, kundi siya. Alam niyo ba na walang Diyos-Diyusan? Alam niyo ba na wala nung mga ganon? 1 Corinthians 8:4-6. Therefore, as to the eating of food offered to idols, we know that an idol has no real existence. No? Wala naman talagang ibang Diyos-Diyusan. And that there is no God but one. There is no God but one. Siya lang ang tunay na Diyos na buhay at siya ay Diyos na Savior. He is the only God. He is a saving God. 1 Timothy 2, verses 3-5, this is good and it is pleasing in the sight of God our Savior. Ano yung kanyang, what is pleasing to Him? Ano ang kanyang katuwaan? Who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. For there is one God, and there is one mediator between God and man, the man, Christ Jesus. He is the only God, and He is a saving God. 1 Timothy 4:10, for to this end we toil and strive, because we have our hope set on the living God, who is the Savior of all people, especially of those who believe. Titus chapter 3, verses 4-6. But when the goodness and loving kindness of God our Savior appeared, He is God our Savior. He saved us.
Not because of works done by us in righteousness. Nakuha niyo ba yun? Hindi dahil sa mabubuting gawa. Kasi wala naman po tayong mabubuting gawa. Not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit, whom He poured out on us richly through Jesus Christ our Savior. Mga kapatid, siya ang kumilos upang tayo ay maligtas. Minsan para sa lahat ng panahon sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Sabi niya sa 2 Timothy chapter 1, verses 8 to 10. Therefore, do not be ashamed of the testimony about our Lord or of me, His prisoner, but share in suffering for the gospel by the power of God. Ano yung gospel na yun? Ito, who saved us and called us to a holy calling. Not because of our works, malinaw, no? Not because of our works, but because of His own purpose and grace, which He gave us in Christ Jesus before the ages began. Bago pa nagumpisa ang time, bago pa tinaguyod ang mundo, pinili niya na po bawat isa sa atin upang iligtas. Paano niyo masusuklian ang ganong klaseng pag-ibig? Salamat na lang na siya ang magliligtas sa atin. Si Jesus lang ang tanging tagapamagitan na maaari nating paniwalaan at sa pamamagitan din niya maaari tayong magbigay ng papuri at pagpapasalamat sa Diyos. Kaya sabi ni Jude dito, nagumapaw siya ng pagpupuri. Sabi niya, to the only God our Savior through Jesus Christ our Lord. Be glory, dakilang karangalan, majesty, nakahihigit sa lahat, dominion, makapangyarihang paghahari na walang kapantay, and authority, otoridad sa buong sanlilikha. Glory, majesty, dominion, authority. Ang katas-taasang kapurihan nawa ng Diyos ang ialay ng lahat ng buong sanlibutan. Siya na ang kagandahang loob ay kapantay lamang ng kanyang kadakilaan. Dahil siya ay dakila sa kanyang katapatan, dapat tayong manatiling tapat sa kanya. Bilang tugon sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. At itong pagpupuri na ito ay mula sa walang hanggan patungo sa walang hanggan. Before all time, now and forever. Before all time, bago pa isinagawa ng Diyos ang buong nilikha niya, at bago pa niya inilunsad ang pagliligtas ng lahat ng kanyang hinirang. Alam niyo ba na tayo niligtas niya before all time? 2 Timothy 1:9, who saved us and called us to a holy calling, not because of our works, but because of His own purpose and grace, which He gave us in Christ Jesus before the ages began. Kaya ang ating pagpupuri sa Kanya ay before all time. Magmula sa before all time. Titus 1:2, in hope of eternal life, which God, who never lies, promised before the ages began. Yung eternal life natin, ipinangako niya before the ages began. Kaya sa ating pagpupuri sa Kanya, before all time. And now and forever, magpakailanman, isang walang katapusan, walang hangganan na pagpupuri sa Kanya na ginawang posible ang ating pananahan sa Kanyang walang hanggan na piling. Sabi sa huli, Amen. Sa Tagalog, siya nawa. Nawa, may isagawa natin ang pagpupuri na ito sa ating pananambahan sa Kanya, katulad nito. Sa ating pangaraw-araw na pamumuhay para sa Kanya, sa ating tapat na pamamahagi ng mabuting balita ng kaligtasan sa iba, at sa ating patuloy na pagsunod sa Kanyang mga kautusan,
at sa kanyang kalooban. Ganyan ang walang hanggang pagpupuri sa kanya. At katulad nga ng sabi niya, siya nawa. Amen. Mga kapatid, sa oras na ito ay meron tayong special na pananalangin para sa ating mga kabataan. Nakita niyo yung iba sa kanila na nag-lead ng ating worship at nanguna ng ating pag-aawit. Yan po ang mga anak natin dito sa GCF. So ipagpapray na po natin sila at lalo na ang kanilang mga magulang. Sapagkat tayong mga magulang ang may katungkulan na pangalagaan sila, ipakilala si Jesus sa kanila, basahin sa kanila ang banal na salita ng Diyos. At higit sa lahat, mga magulang, ipakita sa kanila sa ating halimbawa kung papaano magmahal sa Diyos at kung papaano sumunod sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang aming mga kabataan, ang aming mga kids and children dito sa GCF. Kayo po ang nagbigay sa kanila sa amin upang aming pangalagaan. Ngunit sila ay sa iyo. Sila ay itinalaga namin sa inyong pangalan. Kaya Panginoon, kayo po ang kumilos sa kanilang mga buhay upang sa kanilang paglaki ay makilala nila kayo sa pamamagitan ng aming pagtuturo sa kanila ng inyong banal na salita, sa pamamagitan ng aming pagmomodelo sa kanila ng isang buhay na nasa kalakasan ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng aming pananambahan sa inyo na nakikita nila. At nawa sa lahat ng mga bagay na ito, sila ay lumaki na nakakakilala sa inyo at italaga ang kanilang buong buhay sa pagsunod sa inyo, sa paglilingkod sa inyo, at sa pagpupuri sa inyo. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y tumayo at tayo ay awit. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. Forever
kayo po'y manatiling nakatayo. Tayo mananalangin ng isang huling panalangin. At pagkatapos po ng aking panalangin, ay aawitan po tayo ng ating koro ng benediction ni Jude. Tayo manalangin. Panginoon, sa maikling sulat na ito, natutunan namin na may panganib sa aming kalagitnaan. Panganib ng apostasiya, kawalan ng pananampalataya, at pagyurak sa inyong pangalan. Ngunit, O Diyos, kami ay pinagbilinan mo na manatili sa pag-ibig ninyo sa pamamagitan ng paglalago sa salita mo, pananalangin sa iyong kalooban, at pananatili na naghihintay ng inyong pagbabalik sa amin. Datapwat, Panginoon, aabutin namin ang lahat ng nagdududa, aabutin namin ang lahat na nanghihina, kahit na yung mga napapahamak, O Diyos, idadalangin namin sa inyo upang sa huli, katulad ng sabi ni Jude, sa inyo ang kalwalhatian, sa inyo ang karangalan, sa inyo ang lahat ng kapangyarihan, magmula pa sa umpisa ng panahon hanggang sa magpakailanman. Amen at amen. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.